Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay Surrender Control to God. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Exodus chapter 14 verse 14. At buksan po natin ang ating puso at isip sa magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, the Lord will fight for you. You need only to be still. Or sa Tagalog, paglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang niyong gawin ay manahimik. Sinasabi sa verse na, wala na pala tayong kailangang gawin, kundi manahimik. Be still at ang Diyos na ang lalapit para sa atin. Siya na ang bahala sa lahat at ang kailangan na natin gawin ay magtiwala. Teaching number 1. People desire control. Ang unang katuruan ay gusto kasi ng nating mga tao na tayo ang mag-control sa buhay natin. At madalas pinapangunahan natin ang Diyos. Tayo ang gumagalaw at hindi natin pinapaubaya sa Kanya. Teaching number 2. Human desires fall short of God's plan. Ang pangalawang katuruan ay gusto kasi natin masunod ang plano natin sapagkat ang tao mayroong plano para sa kanyang sarili, ngunit ang Diyos ay may mas malaki at magandang plano para sa atin. Teaching number 3. Be still, surrender, and obey. Hayaan na natin ang Diyos na ang bahala at mag-chill na tayo. Surrender na natin sa Kanya ang lahat at sumunod tayo sa Kanyang mga utos upang magkaroon tayo ng magandang buhay. Application number 1. Surrender control to God. Huwag na tayo ang mag-control sa buhay natin. Let us let God control our life dahil mas malaki ang plano niya at alam natin hindi tayo mapapahamak pag siya ang kumilos sa buhay natin. Application number 2. Witness God's mighty works. Kapag nag-surrender na tayo, ay makikita na natin paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. At ang lahat ng mga nangyayari ay nag-make sense na. Application number 3. Experience God's promises. Mararanasan natin ang mga pangako ng Diyos at mga plano niya kapag natuto tayo maging still at mag-surrender at sumunod. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.